Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Muli, konting kaalaman at gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Sa umaga pong ito, kakaiba ang ating talakayan kasi bibigyan natin ito ng pamagat na pagtutuwid. O kapag ka po medyo napasadahan sa ating talakayan yung mga maaring maling paniniwala nyo, huwag po kayo magagalit sa akin. Tingnan natin ang liwanag ng salita ng Diyos. Kaya pinamagatang pagtutuwid. Okay, unang-unang pagtutuwid. Unang-una, nakasanayan po natin lagi yung katagang ang swerte mo naman, ang malas ko ngayon. Mga minamahal, mga kaibigan, mga kababayan ko sa Pilipinas, wala po sa Biblia ang katagang swerte o malas. Meron po sa Bible mapalad o kaya sumpa. Yan ang meron sa Bible. Nakasanayan natin yung swerte. Kasi pagka swerte, parang suntok sa buwan. Hindi po. Kasi malinaw sa Bible na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Niloloob niya ang lahat ng bagay pwedeng mangyari. At lahat ay meron siyang malalim na layunin. So wala po yung swerte o malas. Meron mapalad at sumpa. O, tandaan natin yan, ha? I-check po natin kasi lagi na lang sasabihin natin, ang malas ko ngayon, minamalas ako. Aba, yung mga nagsusugal dyan, sasabihin nila, ang swerte ko, nanalo ako. So, wala pong swerte at malas. Ano po? Lahat ay may layunin ng Diyos at ang meron sa Biblia, mapalad at sumpa. Next, lagi nating nakakasanayan. Pag tayo'y nagugulat o natatakot, nakakita ng bigla ang pangyayari na aksidente o anuman, nagagamit natin ang pangalan ng Panginoon na OMG. Sasabihin natin, OMG, oh my God. Sa iba, sa mga foreigner, Jesus. Nagagamit natin. Minsan nalaglag lang yung platito sa kusina. Talagang nababanggit natin, Jesus Mariosep. Si Jesus, si Maria, si Jose, kinumpleto pa. Ngayon, nais ko pong paalalahanan kayo, hindi po pwede na tuwing magugulat tayo o ninervyos tayo o biglang nag-earthquake, gagamitin natin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi po magkakasala tayo, ayaw ng Diyos na ginagamit ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Talata, Exodo 20, talatang 7, Exodus 20 verse 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ayaw ng Panginoon na ginagamit mo ang pangalan niya ng bara-bara lang sa walang kabuluhan, nagulat ka lang, ninervyos ka. Ayaw ng Panginoon. Napaka makabuluhan ng pangalan ng Panginoon, hindi pwedeng gamitin lang sa ordinary na basta-basta. Kasi nagiging kuwan na natin yan, nagiging kataganan, bulaklak ng ating labi. So hindi po, kaya nga pinamagatan nating pagtutuwid. Ano ang susunod? Pagtutuwid po na pangatlo, lahat naman daw ay anak ng Diyos. Nais ko pong malaman nyo, hindi po totoo at hindi tama na lahat anak ng Diyos. Mana pa, lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? Malinaw sa John 1:12. Kung gusto mo maging anak ng Diyos, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi ang sabi ng John 1:12 ay ganito, malinaw naman po. Para maintindihan mo na hindi lahat anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12 ay ganito. Nakalagay datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa pagkatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Kung sasampalataya ka sa pangalan ng Panginoon, sasampalataya ka sa kanya ng tao sa iyong puso, magiging anak ka niya, ibibilang ka niya sa pamilya ng Diyos. Kung hindi ka nananalig sa Panginoon, ay baka nandito ka sa pamilya ng demonyo. May babasahin lang akong talata, kayo na ang humusga. Sabi ng 1 John 3:10 ay ganito, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo.
Sino man, nakalagay dito, ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Binanggit sa 1 John 3:10, mga anak ng Diyos at mga anak ng dyablo. O di, hindi lahat anak ng Diyos. Yung iba anak ng demonyo. So, pagtutuwid po. Unang pagtutuwid, wala pong malas at swerte sa Bible. Pangalawang pagtutuwid, wag nating gamiting ordinaryo kung saan-saan, nakagisnan natin, nagulat tayo ang pangalan ng Panginoong Diyos. At pangatlong pagtutuwid, hindi po lahat anak ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos. Pero kung gusto mo maging tunay na anak ng Diyos, patahanin mo si Jesus sa puso mo sa pamamagitan ng taus-pusong pananampalataya. So siguro itutuloy ko po ito. Another 3 puntos sa pagtutuwid. Pansamantala, sign off na muna po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Tanong.